Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Pilipinas. Title, If Rubio, US Secretary of State, Marco Rubio. If Rubio succeeds, what will happen to Duterte who is in the ICC custody? Question mark. Secretary of State Marco Rubio is leading a campaign by the Trump administration to diplomatically isolate the ICC. He even pressured other countries to withdraw from the ICC and cut financial support. The ICC threatens U.S. sovereignty because it could target Americans. The U.S. has never been an ICC member. Rubio wrote that the U.S. will use all methods at their disposal to dismantle the ICC brick by brick if necessary. Wah, talaga. So, Rubio vows to dismantle the International Criminal Court brick by brick. Building ba? So, sana magtagumpay itong kampanyang ito ng US government. So ano ang epekto nito sa ating minamahal na Tatay Digong? Para sa akin, this is a good development for Tatay Digong. Kasi ang trophy ngayon ng ICC ay hindi nila ma-release or whatsoever. Ang justification ng ICC na nandyan pa rin sila, kailangan nilang makatanggap ng suporta from member countries dahil nandyan former Philippine President undergoing trial. So it will be a very long years of trial bago magkaroon ng final na decision ang kaso ni Tatay Digong. Ako, naniniwala ko na mahina ang ebidensya laban kay Tatay Digong. So ultimately, mananalo siya, maa-acquit siya sa charges laban sa kanya. But the problem is yung napakatagal na trial. May edad na siya. 81 years old. Aabutin ang trial ng 10 years. So, I hope buhay pa siya after 10 years. Kaya ngayon, at nandito na yung kampanya na ilunsad na, sabihin natin 3 to 4 years from at the end of kailan ba matatapos itong Trump administration? 2024 siya nanalo, ano? 24, 25, 26, 27, 28. By the end of 2028, madismantle na ng US government. Mapahinan na nila ng husto ang ICC. Hindi na makagalaw ang mga judges dahil wala nang isweldo sa kanila, wala nang isuporta sa staff. Wala nang empleyado, hindi na nila mapipilitan ang ICC na i-release. Wala na silang ipakain sa i-release si Tatay Digong. So, to me, this is good news para sa atin na nagmamahal kay Tatay Digong. Sana magtagumpay ang US government. Tingnan mo, ang daming 8,200 ang nag-react. 6,500 ang nag-like, 1,200 ang nag-love, 283 lang ang tumatawa. Wala pang 1% ang hindi naniniwala o hindi masaya sa pahayag na ito ng US government. Basa tayo sa mga comments. According to experts, sabi ni Pilipinas, if the US succeeds in isolating the ICC financially or politically, that doesn't automatically cancel Duterte's ongoing trial. Rubio's campaign targets the ICC as an institution, not individual cases. Moreover, there is no evidence that Trump is intervening to secure Duterte's release. No UN plan to rescue Duterte from ICC custody and no statements from Putin or Russia. Sige lang. Kaya lang, kung wala na ngang isweldo sa mga judges, paano pa sila magtrabaho? Kailangan naman na voluntary ang kanilang
wala nang isweldo sa mga guards, wala nang ibili ng pagkain, ay di mapipilitan silang, kasi financially, wala nang susuporta sa ano. Ano pa? Erwin Lagare, that is actually possible if all member states withdrew from the Rome Statutes and stopped their funding at once. Erwin Lorete, the Netherlands will release Duterte. Sabi ni Geronimo, if the UN succeeds, even if it won't directly affect or influence PRRD's case, when the judges of the ICC feel the brunt of ICC's financial position, there's going to be a melee among themselves for self-preservation. Sabi ni Roberto, I welcome his efforts and would like to see him succeed in dismantling the ICC. Okay. So ipagdasal po natin. Baka ito na yung blessing in disguise ni Tatay Digong natin. Pahayag ito ni Attorney Jeremy Lotok habang cross-examine siya ng Defense Counsel. Ito, sabi niya, we do believe that the Vice President had contracted a hitman, but I don't have personal knowledge on that. Naniniwala kami, ako, sa NBI, naniniwala kami sa NBI na ang Vice President kumontrata ng hitman or assassin. Kaya lang wala pa akong alam, personal knowledge tungkol niyan. Anong klaseng testigo ito? Dapat, pag sinabi niya, we believe that the Vice President contracted a hitman at ito po ang testigo. Siya ang makakapagpatunay na mayroon talagang hitman. O, yun, mayroong, kasi ang issue dito sa grave threat na yan is dapat mayroong maipakita ang prosecution na hitman. Nasaan ang hitman? Nasaan? I-produce nyo ang hitman. Sabi niya, I don't have personal knowledge on that. We just believe. Ano ba yun? So, anong matawag mo dyan? Hearsay? O sumakay lang sila sa warning? Kasi sa cross-examination, pinapalabas ni Senator Cayetano na yung gano'n na pagbabanta ni VP Sara is just a form of her defense para hindi matuloy yung Uplan Romanov. Ganon yung, ang ganda yung cross-examination ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may mangyari sa akin, kung mamamatay ako, meron ng assassin na kinuntak ko para patayin din kayo. So, hindi ba depensa lang yun ni VP Sara para hindi matuloy yung tangkang pagpapatay sa kanya? Ganun. So, lumalabas ngayon na yung pahayag ni VP Sara is a warning sa mga nagbabalak ng masama laban sa kanya. O, ito naman, kay Attorney Trexie Angeles, sa Post. Ang impression ko, sabi niya, sa cross-examination ni Agent Jeremy Lotok is that, concerned siya talaga and convinced na may crime against PBBM, FL, and Romualdez. Pero, walang believe na may threat kay BP at mukhang hindi concerned. Binabaliwala nila yung circumstance na nagsalita si BP Sara dahil sa Uplan Romanov. The agent says that he was not investigating any crime against Vice President. He was investigating the possibility of her inciting to sedition. Andun na po tayo. However, an NBI agent, like any other law enforcer, is always on duty. If he has notice of a crime, he is duty-bound to respond or at the very least report it, even if he cannot investigate. If a crime happens in front of him, he has the duty to address it. In view of his comments and demeanor, we clearly can appreciate why BP feels oppressed and isolated in the Marcos administration. Correct. So,
baliwala sa kanila, sa NBI, yung threat sa buhay ni VP Sara. So ano sila? Are they government servants? Vice President yung nagrereklamo na mayroong threat sa buhay niya at binabaliwala ng NBI. Ano ba yan? Talagang lumalabas na there is political persecution laban sa Vice Presidente. Again, ang factor bakit nakapagsalita si VP Sara ng ganon is because there is real threat sa buhay niya. Kaya yung salita niya na kung mamamatay ako, may ganito ring mangyari sa iyo is a form of defense para hindi matuloy yung masamang balak kay VP Sara. Tinatawag inciting to sedition. May post si Atty. Roque, sabi niya, tama. Grave threat and inciting to sedition are not considered high crime. Hence, dahil hindi ito high crime, it is not an impeachable offense. Correct. So, wala na talaga. Kung mayroong pagkakamali ng defense is by presenting this kind of witness na naniniwala kami na mayroong assassin o hitman na kinontak ni VP Sara, kailang wala akong personal knowledge tungkol dyan. Anong klaseng testigo? Sa court of law, wala na yun. Walang credibility witness. Senator Pia Cayetano ginamit ang pahayag ni Erwin Tulfo sa pagtatanong kung ano ang maituturing na grave threat. Ikinumpara ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ang naging pahayag noon ni Senator Erwin Tulfo upang linawin kung ano ang maaaring maituturing na grave threat sa ilalim ng batas. Sa pagdinig, nagbigay si Cayetano ng isang hypothetical na halimbawa batay sa naging babala noon ni Tulfo sa gitna ng alitan sa Blue Ribbon Committee. Ito ang statement ni Senator Pia. My fourth example is a senator. Pag sinabi niyang kukwelyuhan kita, bibit-bitin kita, palalayasin kita, is that a grave threat? Wala na. Naging pulutan si Erwin Tulfo. Dagdag pa niya, I'll add some details. If that is supposedly addressed to another senator and she's a female senator like me, kahit na isa po akong kilalang runner, marathoner, and a non-violent person, is that a grave threat? Ang halimbawa ay tumutukoy sa naging pahayag noon ni Tulfo laban sa mga senador na nagsasagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon. Ayon kay Tulfo noon, ito ang pahayag ni Tulfo, hindi ako papayag na mag-hearing kayo dyan. I will have you arrested. Kung hindi, papahuli. Kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita, kukwelyuhan kita, papalayasin kita dyan sa floor na yan. Yan yung mga outburst of emotion ni Erwin Tulfo noon na ultimately humingi siya ng apology. Kasi tinotakti siya ng batikos. Kasi ang mga pinapatama niya Senator Pia, babae. Senator Marcoleta, senior citizen, 72 years old. Kukil yun, bibit-bitin. Nang nag-react si Robin Padilla na, Bossing, ako na lang ang unahin mo na kwilyuhan at bit-bitin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Wala. Nasupal pala. Tumahimik siya nung hinamon siya ni Senator Robin. Wag yung senior citizen. Wag yung babae ang kwilyo. Ako po sir, ang unahin mong kwilyuhan, bit-bitin. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hinayupak ka. Hinayupak ka. Wala. Natamimi si Erwin Tulfo. Ultimately, humingi siya ng public apology. So, ano yun? Basa tayo sa mga comments. Tinamaan ng magaling, sabi ni Phillips. Na-back to you kaagad si Erwin. Sapol sa ulo. Erwin, oplok, sagot.
Palag. Sana sinubukan niyang gawin yung sinasabi. Aray ko po, pakat ng magaling. Sapol na sapol. Ito talaga ang grave threat. Ito yung solid quote na porky with apologize pa. Pumatsyag ka, Topol. Sapol na sapol ka ni Tia. Ang galing ng pagkasapol, bullseye. Oh, grade 3 na daw yun. Nasaan yung, ang hinahanap ngayon is, nasaan yung assassin? Nagtanong makikita mo talaga ang inclination ng mga senator judges. Senator Risa, sabi niya. Nagtanong din si Senator Risa. Kailangan pa bang mapatunayan na may nakontratang assassin ni BP Sara para ma-consider na grave threats ang kanyang pahayag? Ang sagot ni Lotok, hindi na kailangan po, Your Honor. Ano ba? Ano nga eh? Ang issue dito is kung may assassin ba o wala. Ay sabi ng testigo, Attorney Lotok, na naniniwala kami na nangontrata si BP Sara ng assassin, hitman, kaya lang wala akong personal knowledge tungkol sa bagay niyan. Diba nung klaseng witness ka? Dapat patunayan ninyo na mayroon talagang nakontratang assassin. Otherwise, ang bagsak niyan is conditional threat. Ano yung conditional threat? Hindi yan punishable sa batas. Ang punishable sa batas yung threat with a condition. Example, kung hindi kayo magbibigay ng ransom bukas ng umaga, papatayin namin ang inyong kamag-anak na hawak namin ngayon. Yun, ang threat na may kondisyon. Dapat magbigay ng ransom. Itong kay BP Sara is, kung mamamatay ako, mayroon na akong nakontak na hitman na papatay sa kanya. That's a conditional threat. Parang parehas lang din kay President Trump sa US. Nagbitaw siya ngayon ng payag. Kung ma-assassinate ako ng Iran, if they succeeded in assassinating me, bombahin nyo na lahat ang Iran. Yun. Ano yun? Grave threat na ba yun? Again, sapul na sapul si Erwin Tulfo sa birada ni Senator Tia. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.